Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Libra? Sa period na to, pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon, at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, ang dating dito literal na tatama sa Libra, kundi sa kakilala niya. Kakilala o person, basta ang bida dito babae. Pwede rin namang lalaki kung introvert. Maglalaro ang edad niya sa 18 to 29 years old. Kasi binubuli siya dito Pero tingnan natin. Ano ba tong 5? Kasi double 10 ay completion or ending. Marami kasi pwedeng meaning to lack of communication, intimidation, annoyance, lack of commitment, lack of communication, ano pa ba yan? Nanghihiya ng tao, criticism. Ano specifically ang meaning ng 5 of Swords? Kaloka. Coffin. 'Di ba? Naging the sun. Tapos naging child. Ano 'yon? O pwedeng anak yung bida dito. May ano kasi, dalawang bata. So, ano yung 5 of Swords natin? So, ang dating sa akin, base dito sa mga lumabas na meaning o cards, binubuli yung bata dito. Bullying na kasi to. Tapos ito yung nambubuli sa kanya. Kapwa niya babae o lalaki kung introvert. Kasi yung dasal natin, sabihin natin pleasure to. Ito negativity. Tapos ito 5 of Swords. Nagmukha siyang bullying para sa akin. Sa bagitan ng mga bagets. O kaedad lang niya ba? So again, yung edad ng bida natin 18 to 29. O sabihin natin bata talaga. Bata na lang, papuntang 29 years old. Kasi in all forms na to. May child kasi tayo Child din yung page. Ito. So, bata, papuntang 29 years old. Yun yung kaaway din niya. May nambubuli sa kanya, kaedad niya. Mag-end na yon. Okay, bullying, intimidation, annoyance, deception. Ayan. Ayun yung mag-end dito.
At least, maganda kasi mag-end na nga. Double 10 kasi to eh. Completion, ending. Good for her. Or dun sa kakilala nyo. Or person nyo. So again, babae, di ba? Or pwede ring lalaki kung introvert. So since hindi naman siya love reading, wala tayong clue. Di ba? Usually, may clue ako kung hindi na first time yung nanonood. Usually, may clue ako sa dulo. Pero tingnan natin, lagyan din natin ng clue, ha? Pero wala na tong to. Isa pang description. So, ito yung kakilala nyo. Possible kakilala nyo. Leo, Pisces, Taurus. Ayan yung possible na kakilala nyo, person nyo. In general, kakilala na nga lang. Anak, kakilala. Kaibigan, basta kakilala. Ang bilis ng reading natin, no? 6 minutes lang. Since mahaba pa yung oras natin, maglagay ako nitong isa pang deck. Bihira ko to gamitin. Ibang senaryo. The Moon. Three of Wands. Four of Cups. The Moon. Temperance. So, alamin natin tong walang tayo dito walang bida sa ngayon. Pero may clarifier cards tayo. So, baka may lumabas na description sa clarifier cards. So, alamin muna natin tong Three of Wands. Three of Wands. Clarify ng Queen of Swords. Ay, puro tao pala to. Page of Swords. Pero baliktad tong dalawa. Page of Swords ito. Page of Wands. Since para silang mga tao, di energy sila lahat. Wala pa ring description. Ano tong Three of Wands? So, ang dating naghihintay yung tao dito. Ano hinihintay niya dito? Hinihintay niya na maayos na yung problema niya kasi may Queen of Swords tayo Ang problema lang naman niya ay all about gossip. May tao na naninira sa buhay niya. May kaaway siya o may nang chichismis sa bida natin dito. Nadidistract na nga siya actually sa mga naririnig niyang chismis. Hintay niya na maayos na to, mawala na sa buhay niya yung mga nagchichismis or
Hinintay niya na mawala ng mga problema niya sa buhay, particular yung chismis. Mga hater niya, basher. Ano tong Four of Cups? Nine of Cups, Seven of Cups, pero baliktad to, part na to. Ito tayo rin to, King of Pentacles. Ito na, bida natin, may lumabas na eh. King of Pentacles, bida natin ay lalaki. Pero may asawa siya, may anak rin. Pwedeng may asawa lang, walang anak. So, kunin nyo lang information na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Pwedeng kayo to, person nyo o kakilala nyo, basta may lalaki dito. Pwede rin namang babae kung extrovert, pero ang pinaka-description ay kasal siya. Whether may anak siya o wala, kasal. Or tatay na siya. Whether kasal o hindi, tatay na siya. So, kunin nyo lang information na sa tingin nyo fit sa inyo. Kasal, may anak, may trabaho. Ay, mayaman muna. Mayaman. Kung di mayaman, di may business. Kung walang business, di may trabaho. Pwedeng nasa 40 pataas ang edad. So, yun yung bida natin. Ano yung 4 of Cups, well to. 4 of Cups, 9 of Cups, 7 of Cups. Well, ang dating kasi dito sa 4 of Cups natin, feeling unfulfilled daw siya. Kasi may mga wish siya na gustong mangyari. Kaya lang di pa nga nangyayari. Kaya nga waiting card to. At ang wish lang naman niya ay ma-restore ang kanyang peace of mind. Yan dating sa akin. Ayun, may damon tayo. Ayan itong damon. So, alamin na nga rin natin itong damon. Ano ba itong damon? Pero ito, hindi ko na ito i-clarify kasi magandang siya, card. Nine of Pentacles. Baliktad yung 5 of Cups. Baliktad din the Devil. So, okay, may damon tayo. Nilarify ng 9 of Pentacles, baliktad na 5 of Cups, baliktad na the Devil. Kasi ang dating dito sa damon natin, puno ng confusion, illusion,
yung mind niya eh. Tingin ko yung hater niya, basher, ay ka-workmate niya. May mga naninira sa kanya ka-workmate, probably ka-workmate. Gusto niya na itong Nine of Pentacles, abundance, di ba? Promotion. Siyempre, satisfaction sa takbo ng pera. Kaya lang nga, hindi niya makuha tong peace. Ito, finding peace. Kaya lang, pinartneran ng damon. Confusion to eh. Illusion. Hindi niya makuha tong peace nga. Tulad doon sa sinabi ko kanina dito sa Four of Cups. Nadi-distract siya dahil sa mga naririnig niya sa workplace. Na para bang nagmukha na tong despair. Pag pinag-combine to, saka to. Actually, gusto na nga niya ang mag-resign. Kaya lang, at the same time, hindi rin siya makapag-isip kung isasagawa niya na ba yung pag-resign. Procrastinate siya. Saka, hindi pa siya makapag-desisyon sa ngayon. Pero, tumatakbo na sa isip niya yung resignation. Siguro, dahil wala pa siya maipapalit na work. Kaya, hindi niya maisagawa pa. Or natatakot siya na baka wala na siyang makitang better salary sa kung anong work niya ngayon. O salary na meron siya. Gusto niya ng freedom, kaya lang nga hanggang isip lang, hindi niya maisagawa dahil nandito yung damon na parang nagiging clouded yung kanyang perception. Hindi siya makapag-desisyon. Nagiging indecisive siya ba? Ngayon, may temperance tayo. Maganda tong temperance. Pero maganda rin kung i-clarify na rin, di ba? Teka. Dalawa pala to, oh. Ito, dalawa rin ba to? Ito lang pala, oh. Paghugot ko nito, dalawa pala sila. Eh, na-stress daw yung bida natin sa ano, oh. Takbo ng pera niya. Or feeling niya. Nagkamali siya ng pinasukang work. Or feeling niya nasasayang yung panahon sa pagstay niya sa workplace. Sa workplace na meron siya, sabihin natin ilang taon na siya doon, kaya lang walang pagbabago. Na parang nasasayang yung panahon, oras niya. So, ganun eh. Ngayon, may temperance tayo, oh. Kasi, sabi ko nga kanina, maganda tong card, huwag na natin ano. I-clarify, kasi, eto na yung solution eh. Nandito na yung temperance. So, sabihin natin may mga hater nga siya, basher sa workplace o sa trabaho niya, kung ano mang trabaho niya. Titigil yun dito o sa temperance. Kakaroon ng harmony, healing, balance, peace. O, yung peace na gusto niya mangyari dito na hindi mangyari-yari. So, probably matagal na niya nang iniinda tong hater, basher, problema niya sa work.
in general. Matagal niya nang iniinda. Kaya nga, napaisip na rin siya kung magre-resign ba siya. Kaya lang, natatakot din siya at the same time. Hindi siya makapag-decide agad-agad. Pero dito sa temperance, kung ano man yung pinoproblema niya, tingin ko masusolusyonan yan. Babalik ang peace or magkakaroon ng reconciliation in general, or who knows, baka mawala for some reason yung mga kaaway niya, kaya magkakaroon na siya ng peace of mind. Depende, pero ang mahalaga kakaroon na siya dito ng peace of mind. So, kung hindi sila magbabati, maaalis siya sa sitwasyon ng negativity. Whether, sabihin natin, tawag doon, designate sa ibang lugar o ibang position yung mga kaaway nitong bida, or siya mismo yung parang malilipat ng ibang lugar, department, branch. So, pwedeng ganun. So, marirestore ang peace of mind ng bida natin. Yun ang mahalaga. Or magkakaroon ng truth. Kasi kung sabihin natin indecisive siya, kasi case to case basis at sabihin natin pagod na siya, pagod na yung bida natin sa sitwasyon niya sa workplace. So yung pagiging indecisive niya sa pag-resign, baka sa gawa niya na tong pag-resign na talaga, kakaroon na siya ng somewhat truth or clarity. Na mag-resign at pahalagahan ng peace of mind. Lalo na kung sobrang toxic na nga. Kasi minsan ganun Kung sobrang toxic na hindi makuha sa magandang usapan, walang pagbabago, minsan ang tanging solusyon ay lumayo, 'di ba? Lumayo sa toxicity, mag-resign na talaga kaysa ma-depress. At pag ganun kasing nade-depress, na apektuhan ng mentality, overall health. So, ganun So, nagmukhang career reading to. So, again, ang bida natin sa pangalawang deck ng tarot ay lalaki, di ba? Pwede rin namang babae kung kung extrovert. Pwede rin sa babae kung extrovert. Nasabi ko naman na yung mga description, di ba kanina? Hindi ko na ulitin. Mag-e-end na ako. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.